Yun. May kwento ko lang yun ha. May kwento ko lang yung napanood ko sa YouTube na yun. Yung hindi siya naniniwala sa break-in. Pero hindi naman niya sinabi na against siya sa mga nagbe-break-in. Maganda naman yung content niya na yun eh. Sa YouTube ko yung napanood. Sir, shoutout sa'yo. Kwento lang kita sa mga kakwentuhan ko ha. May hawak siyang whiteboard eh. Tapos meron siyang mga engineering stuff na kwento. So shoutout sa kanya kasi ginawa niya yung research niya eh. Hindi siya basta-basta kung ano-ano lang yung sinabi niya. Nag-research naman siya eh. So para sa kanya, in this day and age, sa na-advance na or nag-evolve na at nag-develop na yung mga manufacturers ng mga motorcycle, para sa kanya hindi na applicable yung term na break-in. Hindi na applicable yung break-in para sa kanya kasi nga ang reason niya ay bago pa dumating sa dealer yan, si manufacturer, madami na yung runs na dami ng test na dinaanan yung motor. Pinatakbo na yan, ganyan, tinesting na yan, basta ganon. Parang yung sa sobrang galing na ng mga manufacturer ngayon at sa sobrang dahil sa technology na na-develop na nila, na-perfect na nila yung pag-create. Sorry, mali yung term. Na-perfect na nila yung pag-manufacture ng mga produkto nila, syempre. So, para sa kanya, hindi na kailangan binibreak-in itong mga to kasi pinatakbo na yan sa kasa. Parang ganon, tinesting na bago pa lumabas. Na quality control na sila, di ba? May point siya. May point siya. So, bakit sinasabi ng mga manufacturer bakit sinasabi ng mga dealer na sir, i-break-in mo muna ng maayos ha. Huwag mo munang palampasin ang takbo sa 60 or 70. Hanggang ganyan muna. Siguro iba-iba sa bawat dealer, pero ako, personal na experience, ganun ang sinabi sa akin. Pag ko munang patakbuhin ng lalampas ng 60 or 70, ganun lang muna. Ngayon, para sa akin, yung napanood ko sa YouTube, meron siyang punto, tama nga naman. Meron siyang point. Pero bakit sinasabi pa ng mga dealer yon? Para sa akin, para sa business side yun eh. More on sa pag-protect ng kanilang business. Para sa kanila, dapat bago ka lumabas ng kasa, ng dealer, bago mo ilabas yung motor nila sa tindahan, dapat nasabi nila yung mga dapat mong malaman for their protection. Dapat napaintindi nila sa'yo na sir, ganito lang muna yan ha, para lang safe sila, alam mo yun, para masabi nila na bilang dealer ha, pinilinan ko naman yan si buyer, binilinan ko yan, huwag niya munang ratin yung motor niya ha. Ganun yun, para safe sila. Syempre parang ano yan eh, parang disclosure of cancellation and return policy. So kailangan nila yung gawin. Kasi required sila eh. Required sila sa mga ganong disclosure.
Dapat i-disclose nila yan at the point of sale. Kung hindi, mananagot sila. Ginagawa mo. Hindi siya makago. Mga tao, mga ano eh. Natin sa kusina eh. Oh, sabay. Natag bumusina ang mga tao. Brad, salamat sa pagsama. Dito na ako, uwi muna ako. Maikling kwentuhan lang. Bye-bye. Ingat kayo ha. Kalma lang, huwag niyong gayahin yung mga puro busina ng busina sa daan. Pare-pareho naman kayong umaandar. Kusinahan mo kung go tapos di naandar.